Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ng isang dating OFW na naging matapang sa pag-uwi sa Pilipinas upang itayo ang kanyang sariling kumpanya mula sa pagiging estudyanteng nahasa sa kanilang family business hanggang sa pagtatayo ng iba't ibang ventures abroad. Ngayon ay kanyang pinangunahan ng Yowder Food Corporation na nagpapatakbo ng mga resto bar, meat shop, commissary at cloud kitchen. Isang patunay na sa tamang determinasyon, sakripisyo at suporta sa pamilya, maaring magtatanggumpay ang kahit sinong Pilipino sa negosyo. Welcome, Dexter, sa Kabuhayan at Negosyo. Magandang araw po, Yusek Gani, at magandang araw din po sa mga taga-subaybay ng show na ito, Kabuhayan at Negosyo. Alam mo, Dexter, yung naging talambuhay mo, yung kwento mo ay nakaka-inspire talaga dahil ang dami mong naging experience, no? Magmula nung bago ka maging OFW, ay ikaw ay talagang nagninegosyo, tumutulong ka sa pamilya mo. So, baka pwede mong ikwento kung paano ka talaga na-expose sa mundo ng pagninegosyo habang ikaw ay nag-aaral pa noon. Opo, thank you po. Magandang araw po ulit, Yusek Gani at mga taga-subaybay natin dyan. Bali, nagsimula po yung parang awareness ko sa pagninegosyo through my parents dahil both po parents ko ay hindi naman po nakatapos ng pag-aaral. So, ang naging talagang hanap buhay nila is pagtatry ng mga iba't ibang negosyo. And then, wala naman po talaga sa isip ko dati yung, kahit na po nagnenegosyo yung mga magulang ko, parang dumadaan lang, baliwala lang sa akin. Pero kasi naapektuhan din po yung parang shelter namin. Kung saan may kabuhayan, kung saan yung negosyo, doon din po kami lilipat. No, kapag dito sa syudad na to ang negosyo, lipat din kami doon. Pag naiba naman yung negosyo ng mga magulang ko, lipat na naman sa ibang lugar. So, para doon na ako na-curious. Ano ba yung meron sa pagnenegosyo? And then, pero ang pangaral pa rin sa akin ng mga magulang ko, makapagtapos ng pag-aaral, yung typical na payo pa rin po na galing ako sa pag-aaral. Kasi nga dahil hindi sila nakapagtapos na pag-aaral, kaya gusto nila talaga ay ikaw yung makatapos sa pag-aaral, Dexter. Pero nangibabaw po sa akin yung dedikasyon nila sa pagnenegosyo at yun po yung talagang ina-idol ko sa kanilang mag-asawa. At ano ba yung mga natutunan mo sa family businesses? Kasi katulad ng sinasabi mo, yung mga parents mo ay very enterprising din sila, no? So, alam ko, yung family nyo napunta rin kayo sa lending, meat retail at canteen na hanggang ngayon ay ganun pa rin yung pangkabuhayan ng mga parents mo. So, ano yung natutunan mo dito, Dexter? Bali, pinaka natutunan ko po doon kung paano magsalita sa tao. Sales talk at paano na makipag-usap sa mga kliyente, sa mga network, sa mga... Lagi kasi sinasabi sa akin nung ama ko nung nabubuhay pa po na kailangan matuto kang magsalita mag-isa. Dahil walang magbaback up sa'yo, walang tutulong sa'yo kung hindi ikaw lang. So kailangan mong tumayo. Kasi minsan po kapag may mga kailangan akong kausapin or like sa school, ganyan, matuto kang magsalita mag-isa. Dahil hindi habang buhay nandito kami. Kailangan mag-stand ka mag-isa. Magkaroon ka ng lakas ng loob, kumausap mag-isa. Yun po yung pinaka... Yun talaga yung payo ng mga... And of course, sa environment mo rin, no? Sa mga kaibigan. At alam ko, kaibigan mo, si Kasosyo Arvin. So I'm sure malaki rin na na-influence niya sa'yo. Sobrang laking tulong po ni Kasosyong Arvin sa journey ko po sa pagnenegosyo. Dahil nung nag-start po ako talaga sa pagnenegosyo,
talagang kaakibat po talaga yung mga gabay ni Kasosyong Arvin. So binabati ko din po yung community ng Kasosyo. Magandang araw po sa inyo. And kay Boss Arvin. Oo, tama yan. Binabati natin sila, mga kaibigan natin yan. At talagang pareho tayo ng advocacy na makatulong sa maliliit na mga negosyante, lalong-lalo na dito sa sektor ng micro, small, medium entrepreneurs. Kaya binabati natin ang mga kasosyo natin, kagrupo natin, sila Arvin. Ngayon, Dexter, lumaki ka na talagang interesado ka talaga magnegosyo. So ano yung mga natutunan mo? Ito ba ay natutunan mo itong mga diskarte sa pagninegosyo sa sitwasyon? O talagang ito ay talagang tinuruan ka ng mga parents mo? Hindi naman po intended na tinuruan ako na mag-focus ako sa negosyo. Pero dahil siguro po dahil nga po sa tulpo na sinabi nyo, dahil po sa sitwasyon, dahil yun lang po talaga ang pinagkukunan na kabuhayan ng aking mga magulang at pinambubuhay din po sa kanilang mga anak, sa amin po. So, napilitan din po kaming matutunan. Parang napasubo din po kami na matutunan yung pagnenegosyo or kung paano patakbuhin yung mga existing na mga negosyo nila. Dahil bilang anak po na may concern din po sa mga magulang, kailangan din po namin tumulong para po makamenos sa tao, ganyan. Balita ko, Arvin, Dexter, nung bata ka ay magaling ka rumakit. Ikaw ay nagiging enterprising magmula nung bata ka. Ano bang pinakaunang negosyo o mga sabihin natin na simpleng racket na pinasok mo nung ikaw ay bata pa? Ang pinakauna ko pong naging parang racket, bata po ako, mga around 7 years old po, is niyaya ko po yung ama ko na ibenta lahat ng laruan ko, isampay sa labas ng gate namin. Parang garage sale po. Okay. Ganon. Sabi ko, hindi ko na nagagamit to, Papa, hindi ko na nagagamit yung mga baka pwede natin gawing pera. Ganon. So, sampay natin yung mga yung mga laruan dun sa gate. So, yun po yung pinakaunang parang execution ko ng racket po. Yun. And then, nung medyo, nung naging binata na po ako, naging teenager, ang una ko pong talagang in-execute is yung pagbebenta po ng silver. So, nag-aangkat po ako ng silver sa Maynila, tapos dinadala sa probinsya. Ganun po. So, talagang namulat ka na sa ganun na pangkabuhayan kahit bata ka pa. So, ikaw ay, bago natin pag-usapan yung na-establish mo talaga na malaking negosyo mo, ano yung nagtulak sa'yo na ikaw ay mang-ibang bansa at ikaw ay maging isang overseas Filipino worker sa abroad? Bali po kasi nag-graduate po ako ng Bachelor of Science in Nursing. So, so nurse ka, Dexter? Opo. Okay. Bali, nung typical na payo po ng mga magulang, tito-tita na nagpapaaral sa akin nung araw na magtapos ka, tapos mag-abroad ka, ganyan. Wala pang nurse sa pamilya, so pinush po natin yung kurso na yon. And then nung pag-graduate ko po is, somehow parang hindi po kasi ako masaya dun sa pagiging nursing. Hindi naman po masama, pero hindi ko lang po, parang tingin ko hindi po lang po talaga siya para sa akin. Then nag-try po ako mag-experiment at na-discover ko po na pwede rin palang mag-jump into other course like emergency medical technician, parang ambulance medic po. Okay. So yun po naging drive ko na and wala rin po akong choice noon dahil yumaon na po yung ama ko nung naging college ako. So ako lang po ang breadwinner nung that time. And then napilitan po akong mag-abroad. So para po sa pamilya. Okay. Opo. So nagtrabaho po ako sa United Arab Emirates for 10 years bilang emergency medical technician po. So talagang na-practice mo rin yung natapos mong kurso, Opo. Dexter. So ikaw habang nasa abroad ka, paano mo naman nagawang pagsabay ng, of course, trabaho mo, yung at balita ko ay habang nagtatrabaho ka doon ay kung ano-ano rin ng racket while you were in United Arab Emirates. Opo, Yusek. Bali, ang naging trabaho po kasi natin doon is medyo marami po tayong oras outside work at that time. Na-bless po tayo ng time. So, hindi ko na po siya sinayang. Bali, ang duty ko po kasi is 4 days duty and then 4 days off po. So, meron po akong 4 na araw para ilaan sa mga ibang bagay na medyo productive. And then, na curious po kasi ako sa
una't huli kong pinasukang kumpanya na sobrang systematic po ng kumpanya nila na kaya pong tumakbo mag-isa nang wala yung mga may-ari. So nagtataka po ako, nagkaroon po ako ng curiosity, paano kaming nagkaroon ng protocol kusa kaming gumagalaw nang wala yung may-ari o walang nag-i-instruct sa amin. So doon po ako na-curious, meron yung company structure, yung mga control documents nila, may hangga't empleyado ka, may access ka doon, so binabasa po natin yun, inaaral. And then throughout time, yun lang po yung ginagawa natin. And then tinetesting ko po, kada magkakaroon po ko ng kaunting halaga, pinampupuhunan ko po na negosyo sa Pilipinas naman, and then ginagawa ko po parang remote management, ganun po. So ano ba ang pinakamahirap na naging experience mo doon sa pagiging OFW na nagbigay leksyon sa iyo na ito talaga gusto ko na lang magnegosyo instead na ako ay OFW? Pinaka naging drive po talaga sa akin na yung pinakamahirap po talaga is yun po na wala ka sa home country mo. At naninilbihan ka sa ibang bansa, though hindi naman po masama yun. Meron lang po talaga mga tao na hindi yun para sa kanila, pakiramdam nila. Katulad po nung sa akin. So isa ka na doon, na hindi mo talaga feel yung pagiging isang OFW. Opo, at nangangarap din po ako ng mataas na sana magkaroon din po ako ng sariling kumpanya. Na pagsisilbihan yung mga tao gamit yung sarili kong kumpanya. Dahil mas naniniwala po ako na mas mataas pa po o mas mag-grow pa po ako doon compared sa pagiging empleyado. Pero malaking bagay po at di ko pinagsisisihan maging empleyado dahil yun po talaga yung naging learning grounds. Ganun po, Yusek. Oo, at marami rin tayong na-interview na mga OFW talaga na feeling nila ay hindi sila pang OFW, sila ay negosyante talaga. At sa dami ng mga ventures na sinubukan mo sa United Arab Emirates, sinubukan mo yata mga accessories, food franchise at computer shop, pati sa gaming cafe. So alin ba ang talagang nakikita mo or napakagandang experience mo sa mga business na yun na ikaw ay kumita? Yun sa umpisa po is hindi ko po talaga hinangad kumita. Parang ang naging mindset ko po, kada may execute po akong business, ano yan, mabibigo yan. Malulugi po yan. So hindi ka naniniwala? Ang purpose ko lang po talaga doon is matuto. Magastos lang po talaga matuto. Hindi din naman po kasi matututo. Para sekundary na lang sa'yo yung ikaw ay kumita dito sa mga sinubukan mo doon na negosyo. Opo, kahit po nung college pa po ako, nung nag-execute ako ng business, mga tinabi sa baon, ganyan. So, parang minamindset ko na hindi siya mag-boom or hindi siya magsasucess. Kasi nga po, parang kulang pa ako sa karanasan, sa kaalaman. And then, as time goes by, ayun po, parang nami-minimize na po yung chance of failure. Parang mararamdaman mo na siya na nami-minimize yung chance of failure. Yun po, ang pinakamahirap po siguro doon is yung gustong-gusto mong puntahan yung negosyo mo pero wala eh. Nasa abroad ka, nasa Pilipinas yung negosyo. Kung may problema, gusto mong magpunta, hindi ka makapunta. So yun po yung parang pinaka-challenge sa akin that time. So yung mga negosyo mo ay hindi lang doon sa United Arab Emirates, nasa Pilipinas? Sa Pilipinas po talaga. Bali po, sa United Arab Emirates is nagtatrabaho lang po ako doon. So yung kita mo doon, yun nang ini-invest mo rin sa Pilipinas? Opo. Kasi alam mo, pagka ikaw ay OFW, kung minsan ang mag-i-scam pa sa'yo, yung kamag-anak mo na pinapamanage mo sa negosyo, di ba, Dexter? So ano ba ang pinakamalaking, sa tingin mo na, hindi naman pinakamalaki o negosyo na pinasok mo na sa tingin mo ay nagkamali ka para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito na hindi rin mangyari sa kanila? Ikaw ba ay may natutunan sa tingin mo na negosyo na medyo nagkamali ka? Actually, lahat po nung mga naging negosyo ko, marami din po pagkakamali. At hindi naman po yun maaalis po talaga. Hindi naman lahat ay success. Opo. More on pagkakamali po talaga. And then yung pinaka natutunan ko po doon or yung mga pinaka naging problema is hindi naman po nila lahat, pero kapag meron po tayong mga kapartner or
trabahante na kamag-anak, kapag ka medyo sumobra po tayo sa pagiging maunawain at mabait, medyo naaabuso po tayo. Meron nga po akong term na parang katiwaldas, ganun po. So katiwala na medyo nawawaldas po, naliligaw ng landas yung kapag ka po medyo nasisilaw sa mga bagay-bagay. And then yung second naman po is nung pandemic. Isa po yun sa pinakamalaking investment ko sa isang negosyo. Nasa 7 digits din po yun. And then tumama po yung pandemic. Nagkataon po na hindi pandemic proof yung business natin. And then doon na po bumagsak lahat nung time na yon. Talagang medyo babatukan tayo ng tadhana pababa. And then ganun lang naman talaga. Babagsak tayo and then babangon ulit with the help of ating Panginoon, and then sa tulong na rin po ni kasosyong Arvin na talagang naggabay po sa journey ko sa pagninegosyo at pagbangon. Totoo yan. Maraming nag-guide si kasosyong Arvin. So, ano yung nag-udyok talaga sa'yo na ikaw ay bumalik sa Pilipinas at iwanan yung pagiging OFW, na yung nag-decide ka na talaga na babalik na lang ako sa Pilipinas, mag-concentrate na lang ako sa pagbibusiness dahil ako ay negosyante talaga, hindi trabahador? Opo. Yung una po, hindi naman po talaga specific sa Pilipinas na mag-execute ng negosyo. It's just happen na mas madali pong mag-execute sa Pilipinas. Dahil po kasi pagka sa ibang bansa nag-execute muna, medyo parang hindi ka pa bumibenta, malaki na medyo mas malaki na yung nagagastos mo. So mas maganda po na tumesting sa Pilipinas, and then napansin ko po na parang tumataas din po yung buying powers ng mga kababayan natin. May opportunity, may mga nakikita po tayong opportunity, and at the same time at least may time din po tayo sa pamilya. So parang kasi po may pamilya doon na po ako, meron po akong isang anak at isang mapagmahal na asawa. Ayun po. Bali, umuwi po kami sabay-sabay dito sa Pilipinas. And hinarap po namin kung ano yung pwedeng ipagkaloob sa amin dito. Alam mo, Dexter, marami tayong taga-subaybay dito na mga kababayan natin, na mga OFW na may mga sumubok din sa pagninegosyo. Yung iba ay nagtagumpay, yung iba naman hindi pinalad. So, ikaw ay pagbalik mo sa Pilipinas ay talagang ang pinili mo na ininegosyo ay food business dito sa gusto mong tahakin na negosyo. So bakit ito yung pinili mo, itong food business, Dexter? Actually po, Yusek, hindi ko rin po alam yung may sasagot ko po sa inyo kung bakit food business. Siguro po ganito na lang po, parang yun po yung pinagkaloob. Napag-usapan po namin ng misis ko bago po kami umuwi ng Pilipinas na yun nga po, na sa dami po ng pinagdaanan po namin ng mga negosyo, medyo confident po kaming mag-execute ng kahit anong negosyong ipagkaloob. So pag-uwi po namin ng Pilipinas, kung anong ipagkaloob sa atin, huwag tayong mapili kung anong blessing na ibigay sa atin, at yun po yung i-execute namin na negosyo. Nagkataon lang po na may opportunity dito sa food and beverage. Meron pong inalok sa amin na nagsarang pwesto, then nagkagustuhan po sa presyo, and then tinry po namin siyang i-improve. And then doon na po nabuo yung Yowder Food Corporation. So ito na yung itinayo mo na negosyo, yung Yowder, no? Food. So, ano yung karanasan mo sa abroad na talagang, ito, magagamit ko itong naging experience ko rito at ito yung itatayo ko. Pero bago mo sagutin yan, Dexter, mag-break muna tayo at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Dexter sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Dexter, yung katanungan ko na ikaw ba ay may natutunan ka rin sa abroad? Kasi malayo yung naging
trabaho mo doon, nasa medical field ka. Ngayon, bumalik ka rito para magtayo ka ng Yowder Food Corporation. Ito yung mga resto bar na mga itinayo mo. So, ano yung talagang baon mo na experience o determinasyon na nagamit mo dito sa itinayo mo na negosyo? Napakagandang tanong po niyan, Yusek. Bali, meron po akong dalawang pinanghawakan na lesson na natutunan ko po sa abroad at dala-dala ko ngayon hanggang dito sa Pilipinas. Yung unang-una po is emotion kills good decisions. Emotion kills good decisions. So, wag po tayong magdidesisyon either sa buhay o sa pagnenegosyo o sa negosyo, sa current problema ng negosyo, kung tayo ay nararamdaman natin medyo ma-emotional tayo. Dahil ito ay talagang nakaka-apekto po talaga towards sa good decision. Most likely, magiging decision po natin doon is related doon sa kung anong nararamdaman po natin. So, napakahirap din po. It will take time, courage, para po mapag-aralan na kung paano dalhin yung sarili natin into neutral state po palagi. Kung mayroong problema, either personal man yan o sa trabaho, kailangan lagi po tayong in neutral state. Para dahil ang role po natin sa pagnenegosyo ay malaki, lalo na po tayo po yung may-ari. Unang-una, siyempre po sa mga startup company, tayo po yung pinaka mataas na nagdidesisyon doon. So mabigat po yung tungkulin natin doon. So hindi po pwede na nagdidesisyon tayo through our emotion. So maganda itong itinayo mo na mga business, no, mga resto bar, kasi may experience na kayo kasi sa family mo dati, sa kwento mo ay may experience na kayo sa food business. So gaano kahalaga yung suporta naman ng pamilya mo sa pagbalik nyo at ito nga binuo nyo itong negosyo na Yowder Food Business. So ano yung naging papel ng pamilya mo at mga kaibigan mo rito, Dexter? Napakalaking bagay po, lalo na po sa pamilya ko, lalo na po sa misis ko. Napakalaking bagay po na yung suporta po nila. Dahil yung pag-intindi po nila, sobrang laking adjustments po na hindi lang po kami dahil uuwi, dahil para magnegosyo, kung hindi pati po yung adjustment. From 10 years po kami nasanay sa ibang bansa manirahan, then babalik po kami sa Pilipinas, malaking adjustment din po dahil hindi na masyadong gamay yung buhay dito. So, ayun po, habang nag-a-adjust po kami sa pang-araw-araw namin dito, sa buhay namin sa Pilipinas, and then sabay din po nag-execute yung business, matinding pasensya po ang kailangan at matinding hiningi ko pong pag-intindi sa pamilya ko, lalo na po sa misis ko na tiis-tiis muna tayo, ganyan, nag-a-adjust pa po tayo, ganyan, at nagpapasalamat po ako at naiintindihan po tayo at sinusuportahan po tayo ng buo. Hindi ka ba natakot na siyempre yung naipon mo doon na 10 taon ay i-invest mo sa food business na, of course, yung napakahabang panahon na inipon mo yon at i-invest mo sa negosyo. Ikaw ba walang takot na, kasi usually ganun yung mga OFW, kung lalo na yung mga walang karanasan, at least ikaw, yung background mo, family background mo ay nasa negosyo sila. So, ano yung mga nararamdaman mo noon bago ka magtayo ng negosyo, Dexter? Normal lang po yung feeling na matakot, and then normal lang din po yung response na mapangunahan ng takot. Pero lagi din po natin iniisip yung other way around, na kung ano po yung hindi normal, yun yung parang nandun yung opportunity po. Na halimbawa kung kailan ka nakakaramdam ng takot, doon may opportunity. Dahil kung ang opportunity po ay sa mga bagay na hindi nakakatakot, lahat po yun na-access ng lahat ng tao. So, yung success po na gusto nating maabot ay talagang naman pong hindi madali at nakakatakot. So, willing po tayong harapin yun at hinaharap po natin yun. So, dito na tayo pumunta sa napaka-popular na negosyo mo, no? Yowder Food Corporation at mga iba pang negosyo mo, resto bar, meat shop, commissary, cloud kitchen. So, ikwento mo sa amin kung paano nagtagumpay itong negosyo mo. Bali, Yusek, nauna po yung resto bar. Nauna po muna yung resto bar. And then,
Yung nabuo po yung Food Corporation, since ang sakop po niya, yung registration niya po in general tungkol sa pagkain. Kahit ano naman po, kahit hindi naman po resto bar, ay pwede pong buksan. So parang nanganak na lang po siya na yung resto bar po namin is nagkaroon ng problema sa ganitong bagay, halimbawa sa stock ng karne. And then parang limited lang po yung storage. Okay. And then siyempre po, startup company, nagsisimula pa lang, wala pa pong masyadong pondo that time. Hindi po wise na kumuha ng extra storage para lang ma-fulfill yung kailangan ng resto bar para sa meat. So ang ginawa ko po, para magkaroon din po ng cash flow, doon po sa storage is yung storage, ginawa na din po naming meat shop. So in-execute po namin siya as meat shop, and then nagtutulungan po yung dalawang negosyo para magtransaksyonan. And then ito pong meat shop ay napagsisilbihan din po yung mga ibang negosyo around it. Yun po. Ano ba ang mayroon or unique na inaalok ng Yowder Food Corporation kumpara sa ibang mga food businesses? Bali, ang maipagmamalaki po namin dahil po startup company po kami is wala pa pong masyadong tauhan, hindi pa po ganun kalaki yung mga tao po sa loob ng Yowder Food Corporation. Nakaka-focus po kami sa customer. So yung customer service po talaga yung pinaka-pinagmamalaki namin. Ganun po. Ano ba yung mga challenges dyan, Dexter, sa pagpapatakbo ng resto bar at meat shop? Kasi hindi madali yan na negosyo. Opo. Ano bang mga masasabi mo? Ano yung mga challenging na experience mo dyan? Tulad din po ng mga ibang negosyo, Yusek, it's a cash flow game din po. And it's an inventory game. So, minsan po kasi kapag lumalaki yung benta on a daily basis, parang yung iba po na-overwhelm. Na, ang dami natin ng benta ngayong araw, bili tayo ng maraming stock kasi mabibenta ulit yan next week, ganyan, or on the following days. Then hindi po natin namamalayan, yung actual inventory is malaking part ng cash flow po natin yan. So at the end of the month, pagka nakikita natin, ang laki ng kita, pero parang walang masyadong profit. So hindi po natin alam yung pera nawawala or nagtatago doon sa mga binili natin na na-overwhelm tayo. So it's an inventory and cash flow game po, which is very challenging. Yun. Oo, so ikaw ba may nakikita ka na trend sa food industry, no? Lalong-lalo na ito, resto bar. Ngayon sa lugar nyo, no? Meron kayo sa Bataan din, ano? At siguro sa buong Pilipinas na rin, anong nakikita mo na trend dito sa ganitong klaseng negosyo? Kasi para din sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito na gusto magtayo ng resto bar. Opo. May papayo ko lang po is lagi po tayong merong magandang idea. Hindi po yan mauubos. And then ang maipapayo ko lang po is huwag po natin kakalimutan na yung customer service po. Dahil kahit ano pong ganda ng produkto natin, kahit ano pong ganda ng marketing natin, kung hindi po natin na i-deliver sa customer yan ng maayos, yung sa customer service, at hindi nila na-feel yung serbisyo at produkto mo, medyo may kulang din po dun sa negosyo natin. So yun po yung pinakamapapayo ko, yung customer service po talaga. At this what makes a business unique. One of the factors is the customer service. Dahil po kapag nag-boom yung benta mo or pagka medyo nalulugi ka, nakakalimutan po kasi natin yung lagi priority customer service. At mamaya sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan natin kasi hindi madali na magtagumpay ka sa ganitong negosyo, lalo na yan. First time mo na minanage itong ganitong negosyo, at pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni kasosyong Dexter sa kabuhayan at negosyo. Ikaw ba, ano yung mga natatanging management style mo? Ikaw ba ay mahigpit? Paano ang management style mo, Dexter, sa pagpapatakbo ng negosyo?
Para po sa akin, parang balanse lang naman po. Tamang kulit, tamang higpit. So kapag ka po makikita natin yung staff natin out of boundary na, yun po, nako-call out po natin siya. Bali, hindi ko po tinitake as ako lang po yung kailangan nilang sundin. So kailangan din po gumawa ng sistema and everything, operating procedures or standards na fina-follow ng mga staff po natin. Para po hindi po tayo palaging nakamonitor or utos ng utos. Ganun po. Ano ba ang sa tingin mo na mga top qualities na dapat mayroon ng isang entrepreneur para ikaw ay magtagumpay, at ano masasabi mo sa mga kababayan natin na mga OFW na gusto rin mag-negosyo? So baka may papayo ka sa kanila, Dexter? Pinakamaipapayo ko po sa kapwa ko OFW na gustong sumubok po sa pagnenegosyo is number one po, wag po natin isugal lahat. So kung meron po tayong budget na ganitong halaga, hatiin po natin yan into multiple portions para mas marami po tayong chance na, kasi po pag first time po sa negosyo, most likely talaga pong mag-fail yan. Kung umokay po yan, edi mas maganda po. Pero paano po kung hindi? So pwede po nating hatiin yung kapital natin para po sa mga gusto po nating gawin, para lagi po tayong merong backup. And then, kasi po kapag sinugal natin ang buo at nag-fail, ang tendency is parang mapapaisip na naman tayong bumalik sa abroad at mamasukan. So, i-take po natin yung time natin na kada i-execute natin yung negosyo natin is marami tayong matutunan at tayo mismo yung nag-i-execute. And then, kailangan po is, katulad po na nabanggit ko kanina, always be in neutral state dahil yung emosyon po talaga is nakaka-apekto sa magandang desisyon. Oo. Ikaw ba, Dexter, sa tingin mo, mas madali ba o mas mahirap magnegosyo ngayon kumpara noong nagsisimula ka? Kasi ikaw yata, nag-umpisa ka talaga rito during the pandemic. Opo. Actually, para po sa akin, parang mas madali po ngayon eh. Kasi dahil yung sa teknolohiya po, accessible na po yung mga information sa internet. Lalo na po may AI na, meron mga chat GPT, ganyan na pwedeng tumulong sa maliit or walang halaga or libre na parang nagiging consultant nila yung internet. So napaka-accessible na po ng mga information ngayon at malaking tulong po ito sa pag-execute ng negosyo. So, of course, ngayon, busy ka sa pagpapatakbo ng negosyo, Dexter. So, paano mo binabalanse ang oras mo sa mga kaibigan mo, pamilya mo, at of course, importante itong oras mo sa negosyo? Napakagandang tanong po niyan, Yusek. Bali, hindi po kasi laging blue skies, butterflies, and rainbows na ang pagnenegosyo. It always comes with a price. Lalo na po kapag ka nag-execute pa lang or nagsisimula. What I mean na it always comes with a price, either time, effort, money, even time po sa pamilya. So napakatindi po talagang kailangan pag-intindi or communication po. Lalo na po kung meron kayong asawa, kailangan maintindihan niya po o maintindihan po ng pamilya na kung how it works yung ginagawa mo sa buhay or sa pagnenegosyo. Dahil dumadating po talaga sa time na ang nagiging presyo papunta dun sa goal mo is yung time din po sa pamilya or sa asawa. So ano naman po yan, eventually mababalansi din po yan. Talaga pong medyo rough lang yung umpisa. Pero kung medyo nako-compromise yung time sa pamilya, okay lang po yun as long as nagkakaintindihan, may magandang communication, nagkakalinawan, yun. Bali, napagdaanan ko po yun, Yusek, na talagang medyo rough po yung simula. And then, ngayon po, medyo nakaka-adapt na rin po kami sa time management. Oo, at nabanggit mo yung rule ng asawa sa pagninegosyo, lalo na yan, family business. So, ikaw ba, ano yung pinaka-rule mo sa kumpanya at ano yung pinaka-rule ng asawa mo sa kumpanya? Bali, ako po ay yung President CEO ng Yoder Food Corporation. And then yung misis ko po is my co-founder din po sa Yoder Food Corporation at siya po yung COO or Chief Operations Officer. Siya po yung punong abala sa mismong operasyon. Kasi ako po, Yusek, parang
Ako po matira-matira lang eh. Yung basta ganito okay na. Pero sa misis ko po, iba, medyo ano po siya, medyo mitikulosa po siya sa mga detalye. So which is very opposite kami. So napakagandang So may chicken balance kayo? Opo, meron pong balance. Magandang partnership po yung nangyari sa amin dahil meron pong taga-plancha talaga ng operations. Ganun po. So ano ba ang pinaka nagbibigay sa iyo ng motivation araw-araw para lalo kang inspired sa pagninegosyo at of course masaya sa pamilya? Yun po, Yusek, bali, hindi po laging motivated, hindi po laging inspired. Ginagawa lang po natin to dahil kailangan, dahil napasubo. Ganun po kasi yung diskarte ko sa pagninegosyo. Kailangan mapasubo ka para mabigay mo yung 100% or more than your limit. So, it's more than a motivation na it's a skill po na kailangan din po matutunan ng isang negosyante na hindi ka lang kikilos dahil motivated or inspired ka kung hindi kailangan. Yun po. So ano ba ang long-term vision mo para sa Yoder Food Corporation? Siyempre po, ang maging number one. Hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Oo. So, mayroon ka bang payo na maibibigay sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na mga OFWs na naranasan mo rin dati maging OFW na gustong magnegosyo pagbalik din sa Pilipinas at check na maraming nanonood sa kanila ngayon? Mapapayo ko lang po sa kapwa ko OFW na gusto pong sumubok sa pagninegosyo. Ang masasabi ko lang po is okay lang yan kung nasaan man at ano po yung sitwasyon nyo ngayon. Okay lang yan. Kahit ano pong pinagdadaanan po nila is lagi pong may dahilan para magpasalamat. And i-take lang po yung time nila. Kung nasan man sila ngayon at ano po yung trabaho at ginagawa nila, galingan lang po nila dyan. At mafi-figure out din po nila na kung ano po yung para sa kanila. Kung gusto po nila magnegosyo, mapupunta rin po sila doon. At basta i-take lang po yung time nila. Galingan po nila dyan kung ano yung dapat nilang matutunan sa trabaho. Kasi po yung sa pagtatrabaho, yung sa pagiging empleyado, yun po yung libreng learning . Halimbawa, mostly talaga established na kumpanya na yung natatrabahuan natin sa ibang bansa. Napakaganda na po ng structure nila. That's a free learning na pwede nilang matutunan at mai-apply nila sa venture naman nila sa pagninegosyo. Yun po, Yusek. Maraming salamat sa iyo, Dexter. At sa mga pagbabahagi mo ng mga kwento at inspirasyon sa ating mga tagapanood. Tunay po na nakaka-inspire ang inyong sakripisyo bilang dating OFW at ang matagumpay na pagbabalik mo sa Pilipinas at ang iyong pamilya upang magtayo ng negosyo at nagbibigay ng kabuhayan sa marami. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing paalala ang kwento ni Dexter sa anuman sa ating pinanggalingan basta may determinasyon, sipag at suporta ng pamilya, maaari nating maabot ang tagumpay sa larangan ng negosyo. Sa mga kababayan natin na hindi po nakapanood ng mga dating episode natin, maaari po kayong pumunta sa ating YouTube channel at ang ating FB page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Lagi po nating tatandaan kahit anumang problema, kahit anumang sakuna, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Ito po si Gani Makatuman.